My dear brothers and sisters, we know that the third Sunday of Advent is traditionally called Gaudete Sunday. Gaudete is a Latin word which means to rejoice. And so the theme of this Sunday is joy. And joy is one important Christian virtue. Every Christian, every follower of Christ must be a joyful person. Many saints said that a sad saint is a bad saint. And Saint Teresa of Avila even prayed, "O good Lord," she said, "from sour-faced saints, deliver us." Mula sa mga taong palaging nakasimangot at maasim ang itsura, ipag-adya mo kami, Panginoon. Every Christian should be a person of joy. Kaya ngumiti po tayo. Ang pagdadasal sa Panginoon, ang pagsisimba, hindi malungkot na kaganapan. To pray and to attend the Mass, to be with God, should make us joyful persons. Kasi minsan tayo mga Kristiyano palagi na lang nakasimangot. Palagi na lang galit. Palagi na lang seryoso. Ang tunay na sumusunod sa Panginoon, nag-uumapaw sa saya. At lalong napapalapit sa Panginoon, lalong nagiging masaya. Kaya nga yung mga taong simbahan, yung mga naglilingkod sa simbahan, dapat mga taong masasaya. Tingnan niyo po yung mga servants natin. Mukha po ba silang masaya? Kasi bakit ba minsan kung sino pa yung taong simbahan, sila pa yung palaging nakasimangot, ang susungit, palaging galit. Ang tunay na malapit sa Panginoon, nag-uumapaw sa saya, punong-puno ng galak. That is why, in the beginning of our second reading today, St. Paul immediately says, "Rejoice always." Take note, my dear brothers and sisters, that this is not a suggestion. This is not a condition. Hindi sinabi ni San Pablo, maging masaya kayo kung maayos ang buhay nyo. O maging masaya kayo kung okay ang lahat sa buhay nyo. O maging masaya kayo kapag malusog kayo. O maging masaya kayo kapag natatanggap ninyo ang gusto ninyo. O maging masaya kayo kapag kasama ninyo ang inyong pamilya at mga kaibigan. O maging masaya kayo kapag marami kayong pera o maraming nagregalo sa inyo. What St. Paul tells us is almost like a command. He is commanding us, rejoice always. And always means always. Even if bad things happen to you, rejoice always. Even if you are not okay, rejoice always. Even if you are sick and not well, rejoice always. Even if you do not have money or you do not get what you want, rejoice always. Even if you are alone and lonely, rejoice always. Because, my dear brothers and sisters, our joy should never be conditioned by what is happening in our life.
ang ating kagalakan bilang mga Kristiyano hindi nakabatay sa nangyayari sa ating buhay. Kasi maraming mangyayari sa ating buhay na hindi talaga maganda. Maraming mangyayari sa ating buhay na hindi natin gusto. At kung doon nakabatay ang ating saya, ang ating kagalakan, hindi na tayo magiging masaya. A Christian rejoices always because the source of a Christian's joy is God alone. Ang ating kagalakan nagmumula lamang sa Panginoon. That is why the servant of God declares in our first reading today, I rejoice heartily in the Lord. In my God is the joy of my soul. And do you still remember what we repeatedly sang at the responsorial psalm? My soul rejoices in my God. Ang kagalakan ko ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya mabuti man o hindi ang nangyayari sa buhay ko, malusog man ako o may karamdaman, magaan man ang buhay o mabigat, may pera man o wala, sinasagot man ang dasal ko o hindi, kasama ko man ang pamilya, kaibigan o nag-iisa, lahat ng ito ay hindi mahalaga at hindi batayan ng aking kagalakan. Because my joy is only in the Lord. Regardless of my circumstances in life, regardless of what is happening in my life, God consistently loves us. God consistently takes care of us. And because of that consistency of God's love, we can always rejoice. Hindi sa nangyayari sa ating buhay, kundi sa katapatan ng Diyos, anuman ang mangyari sa ating buhay, kaya tayo nagagalak. In our gospel today, we hear once again about the prophet of Advent, John the Baptist. And at the very beginning of the gospel, it is clarified to us who John the Baptist is. He is not the light. He came to testify to the light. Hindi siya ang liwanag, magpapatotoo lang siya sa liwanag. At ang liwanag ay si Jesus. Kaya nung tinanong siya ng mga tao, sino ka ba talaga? Ikaw ba ang Mesiyas na hinihintay namin? Anong sabi ni Juan? Hindi ako. I am not He. And this is also joy. The joy that comes from the truth. Because you know, my dear brothers and sisters, pretensions, lies, deceptions, and cheating do not give us joy. Only truth does. Yung maraming pagpapanggap sa buhay, hindi yan masaya. Yung maraming niloloko, hindi yan masaya. Yung palaging nagsisinungaling, hindi yan magiging masaya. Nasaan ang ating kagalakan sa katotohanan? Kapag marami kang itinatago, marami kang pagpapanggap, marami kang inililihim, lagi kang nag-aalala na mahuli. Pero kapag ikaw ay nasa katotohanan, wala kang pakialam dahil totoo ang lahat. Wala kang aalalahanin, wala kang katatakutan. The joy that comes from the truth. My dear brothers and sisters, on this Gaudete Sunday, we are being asked, are you a joyful person? Masaya ka ba sa buhay mo? At ano ba ang nagpapasaya sa iyo? You know, the problem with many of us
is that our joys have become so complicated that it is already difficult for us to be joyful, to be happy. Maraming tao ang napakahirap pasayahin dahil ang taas na ng mga standards ng kanilang kasiyahan. Ang daming kondisyon para masabing masaya ako. Sinasabi sa atin ng mundo, dapat marami kang pera para ka maging masaya. Kaya tingnan ninyo, pag binuksan niyo yung wallet ninyo at wala kayong nakitang laman, hindi ba nalulungkot tayo? Doon lang ba sa laman ng wallet ang saya natin? Kapag binuksan mo yung wallet mo at walang laman, masaya pa din. May mga tao na kapag nirigaluhan at yung tinanggap nila ay hindi yung brand na gusto nila, hindi sila nagiging masaya. Sasabihin nila, ay hindi ito yung gusto ko. Ang taas na at ang komplikado na ng kasiyahan. Kaya ang hirap na nating pasayahin. Maganda ring tanungin ng ating sarili, mahirap ba akong pasayahin? Has my joy become so complicated that it is already very difficult for me to say, I am happy? Maybe it is time to rediscover simple joys, because the simpler our joys are, the more that they are lasting, profound, and genuine. Kapag simple ang ating kagalakan, mas totoo, mas malalim, at mas nagtatagal. Yung mas simple, mas masaya. You know, the other Saturday, I joined our servants in their outreach at St. Andrew Kim Taygon Shrine in Bocaue, Bulacan. Yung pong shrine na ito ay pinamumunuan, minamanage ng mga madre, at kapag weekends, yung mga bata na nakatira sa paligid ng shrine ay pinatutuloy nila, tinuturuan nila, pinapakain. And so the other Saturday, December 9, we were there to interact with the children. Nagkaroon ng mga games, may pagkain, may programa. At habang naglalaro, may programa, biglang may dumating na bisita. Ang bisita ay isang mascot, si Jollibee. Ayan, baka may picture ho tayo yata. Ayan. Alam niyo po, tinitingnan kong mabuti yung mga bata nung dumating yung mascot. At nung makita nila si Jollibee, lumaki talaga yung mga mata ng mga bata. Nagsisigaw at nagtatalon. No, dinubog si Jollibee, halos matumba yung mascot sa sobrang saya ng mga bata. Pero hindi lang po yung mga bata ang naging masaya. Kahit na po yung mga servants kong kasama, nagpa-picture pa kay Jollibee. Pero hindi lang din po sila. Pati po ako, ang saya ko nung makita ko si Jollibee, o nagmano pa sa akin. Nagpicture pa kaming dalawa ni Jollibee. Alam niyo, nung pinag-iisipan ko po itong karanasan kong ito, sabi ko, ang simple lang, pero ang saya. Mascot lang, bata, matanda, pari, sumaya. Siguro kailangan matutunan nating muli yung simpleng kagalakan, simple joys, so that we can really say that we are truly happy. You know, my dear brothers and sisters, the Christmas story is just a story of simplicity. When Jesus was born, it was an ordinary, simple night, in an ordinary, simple place with simple people around Him. Let us appreciate the simplicity of Christmas.
Because the simplicity of Christmas teaches us that in simple joys, we can find true, lasting, and profound joy. In simple joys, we can always rejoice.